and to seek and to seek the lost. So, bago po ako mag-start, meron po akong tanong. Ano po yung text na ginamit last simbang pasasalamat? With title. Sige po. Wala. Sige, ate po. Sige. Lucas chapter 15 verse 1 to 7. The purpose of Christmas is to save the lost, topic the lost sheep. Okay, ate Pearl, no? May pasalubong ako sa'yo. Sabihin, papanis na. Okay. Welcome po muli sa ating pangalawang simbang gabi or simbang pasasalamat. And then, sisigundahan natin to, no? Sabi nga ni Pastor last first night, no? Sabi niya, nasa tatlong tema tayo ngayon, no? So, lost sheep and then lost coin. Then sa susunod ay lost son, no? Kumbaga yung alibughang anak. So doon tayo iikot ng teksto natin ngayong gabi. So pasensya na kayo sa aking boses at ako po'y hindi maganda yung pakiramdam. At ako po'y talaga yung nakahiga lang kanina kung naghahabol ako ng rest. Sabi ko nga, rest. Basta huwag lang rest in peace. Rest lang. So, sa inyo pong mga bahay, no, ano po kaya sa palagay nyo yung madalas nawawala? I think meron ako dito eh. Payong! Isang parin, yung kapares ng medyas. Na-experience nyo na ba yan? Yung hahanapin mo yung pares, hindi mo makita. Parang tinatago. Kahit nakapaglawak, sa bahay po namin, napakarami po namin medyas. To be honest. Pero yung iba po doon, walang kapares. Tapos, pag naglaban naman ako, lilitaw yung isang pares, lilitaw yung kabila. Talagang ganun. So, eto, madalas nangyayari ito sa atin. The lost coin. Sa bahay namin, hindi pinapansin yung piso. Yung mga nawawalang piso, nandiyan sa table, hindi yan papansinin. Yung mga 5 piso, 10 piso. So, mamaya malalaman nyo kung bakit. Okay? Ito yung pinaka madalas talagang nawawala. Meron nga ako napanood sa TikTok. Ito yung exchange gift ganito kahabang supply. Ewan ko lang kung mawala pa daw yan. Isang ruler, yung supply. Dahil kaluhan ko yung bahay namin yun eh. Lagi kasi nawawala. Sa bagay ako, hindi naman ako nang problema eh. Wala naman susuplayin sa akin. At ang madalas, naghahanapan kami sa bahay kung nasaan yung susi ng mga motor. Minsan, susi mo, hindi ko alam, yung susi. Minsan hindi alam. Lalo nung minsan nangyari sa amin, nakalimutan namin ng susi. Nawala pala kami, susi ng bahay, nawala pala kaming hawak pare-parehas. Nasa labas kami lahat, nakalak yung bahay. So, inaakit na lang yung bintana. Eh, paano kung nakalak yung bintana? Inaakit yung puno ng duha para makapasok pa doon sa loob. So, yun yung senaryo. Yan. Ito madalas. Takip ng baunan. Baunan lang yung nakalagay dyan. Pero yung takip ng baunan ang nawawala dyan. May lagayan. Pero walang takip. Wala na daw yung lagayan yung ganyan. So, yun yung mga bagay na nawawala na hindi natin napapansin. Na napapabayaan. Pero, church, meron akong gustong ibilin sa inyo. Na mawala na ang lahat ng bagay na yan, huwag lang mawawala to sa inyong tahanan. Mawala na lahat ng yan, huwag lang mawala yung pangalan na yan. Okay? Bago po tayo mag-umpisa, let's bow our head and let's pray. Father God, we praise you, we glorify your holy name, Lord. We thank you po sa iyong salita patungkol po sa lost coin na aming pag-uusapan ngayong gabi. Dalangin ko po na pumasok ka sa aming mga puso at sa aming mga isip para lang sa ganun maayos po kami makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang awa at habag. Salamat po ito kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
coins siguro ang hindi po natin gaano pinapansin or pinapahalaga. Bakit kaya? Bakit kaya yung coin? Siguro dahil sa value niya, maliit lang naman eh. Pero kung 1K bills kaya yung nawawala, hahanapin nyo kaya? Di nawawala, di ba? Kasi naipamimili. Kaya naman ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay ang tatlong bagay, bakit kailangan natin hanapin ang lost coin? Okay? Bakit natin kailangan hanapin ang lost coin? At sino ang sumisimbolo sa lost coin? Ayon sa parabolang iyan. So, yun yung pag-uusapan natin. Una, this coin has a value. Kaya madalas na iniisip at hindi natin hinahanap ang halaga ng barya dahil minsan minamaliit natin yung halaga nito. Piso lang naman yan, hayaan mo na. 5 piso lang naman yan, hayaan mo na. Gaya nga po ng tanong ko kanina, sa lahat ng mga nawawala na sa ating tahanan, bakit kung minsan ang lost coin o ang peraso ng barya madalas hindi natin pinapansin? Dahil nga po sa halaga ng barya. Pero lilinawin ko po mga kapatid, ang lahat po ng barya ay mahalaga. Okay? At kung usaping discipleship po, ngayong generation na ito, hindi dapat nating hayaang nawawala. Ipakita ngayong Kapaskuhan ang tunay na espiritu ng pagbibigayan at pagpapahalaga. At ito nga po ay kahit sa simpleng barya lang. Okay? Let's put on the idea that the purpose of Christmas for us also to save the lost. Kagaya po ng isang babae na nawawala ang coin niya. In historical background po, nung araw na yan, nung kapanahunan nila, ang isang babae po na mayroong kumpletong 10 coin sa ulo, ay kapatunayan po na siya ay kagalang-galang. Or walang bahid ng tubig. O siya ay malinis, kumbaga. Siya ay mahalin tulad na parang mahalagang babae. Okay? Kumbaga malinis na babae. Kaya pag nawala po sa kanya ang coin na yan, hahanapin niya talaga. Okay? Isang bagay po tungkol sa coin na ito po'y pilak at tinataglay nito ang tatak ng tagapaglikha at nagmamayari nito. Yan po yung kanyang historical background. Ngunit anong silbi kanino man ng anumang coin kapag nawala na po ito? Wala na pong silbi yun o wala na pong magagawa. Wala na itong magagampanan. Ang coin na nawawala ay simpleng walang silbi kanino man. Okay, wala itong anumang silbi hanggang hindi po natin ito nahanap. Hindi ito magagamit sa anumang paraan. Okay? Lagi po natin tandaan, for God, every one of us has a value. So huwag po natin iisipin na tayo po bilang isang Kristiyano ay walang halaga. Kagaya po ng nawawala nating mga kapatid na nakakalimutan na natin silang hanapin. Church, lagi po natin isipin na kung natin titignan ang church natin ay maraming bakanteng upuan. And sumisimbolo po yan ng mga nawawala. So every time na hindi tayo kikilos para hanapin sila, ang mga katulad nila ay magmimistulang barya lang na walang halaga. Okay? Lagi po natin tandaan na para sa Diyos, lahat po tayo ay may value. Okay? This coin will always be a blessing. Naging pagpapala na kaya ang inyong kapwa? Tandaan niyo po, kaya kayo nandyan kasi malinang disciple sa inyo. So meaning, meron din tayong kailangan pang gawin. Okay? This coin will need to find like us as a sinner. Lahat po tayo makasalanan, tama po ba? Taas ang kamay ng walang nagawang kasalanan. Kasi araw-araw pwede po tayo magkasala. So this coin will need to find like us. Okay? As a sinner. Kasi makasalanan tayo eh.
So, kailangan natin siyang hanapin dahil meron siyang value. Okay? Lagi niyo kong tatandaan yan. Next point, the diligent searching for this coin. Pag may nawawala kayong bagay, ano ang ginagawa niyo paghanap? Bunganga? Bunganga, kadalasan, di ba? Hanapin mo, dyan lang yan. Sabihin pa, pag di mo nakita, makikita mo. Ano daw? Madalas ito sinasabi sa akin ng asawa ko. Pag may nahanap kami bagay, gamitin mo kasi mata mo, huwag yung bunganga mo. Nag-iisip niyo ba mga kapatid kung paano ang ginawang paghahanap ng babae nito? Basahin niyo po sa text. Sa Lucas chapter 15. Sa inyong mga Bible. Hinanap niya at ginawa niya lahat ng paraan para makita niya yung coin. Dahil alam niya, may halaga ito, may value, at gagawin niya ang lahat para makita lamang nila ito. Para makita niya lang ito. At makikita natin sa talata na yan, ang hakbang na ginawa niya. Nakita niyo ba? Ano ba yung hakbang ginawa niya? Tayo po minsan, magsisindi din tayo ng ilaw. Lalo na kung madilim. Diba? Ginagamit pa nga natin yung flashlight ng cellphone natin para lubusan natin makita yung hinahanap natin. Kung siya ay kailangan ng liwanag, nagnanais tayo ng liwanag para makita natin ang isang bagay na hinahanap natin. Mahanap niyo kaya yung isang bagay na nawawala kung madilim. Okay? Alam niyo po ba, ang liwanag dito ay sumisimbolo po ng pag-alis natin sa tunay na dilim ng buhay ng isang tao para masagip siya. At ang ilaw na yan ang nagpapatunay na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Okay? Kaya lagi po natin sindihan ang ilaw natin para sa mga nawawala. Kasi pag nakalimutan natin magsindi ng ilaw, ay hindi po natin sila mahanap. Pangalawa, nabasa niyo yan, wawalisin ang isang buong bahay. Isang hakbang para makita ang nawawala ay ang pagwawalis at ito po ay sumisimbolo ng pagtanggal sa lahat ng ating kasalanan. O dumi na nakaharang para makita natin ang isang bagay na nawawala. Dati po may hinahanap akong damit na ang tagal-tagal ko nang hinahanap. Nakapaglaban na ako lahat, hindi pa rin siya lumilitaw. Which is mali pala ako nang ginawa. Dapat pala nagwalis ako. Kasi nasa ilalim lang pala siya ng papang. Minsan, akala natin, yung ginagawa natin, tama na yung hakbang. Okay? Yung pala mali. So yan, wawalisin ang isang buong bahay. Kagaya ng ginawa ng babaeng nawawalan ng coin. So nagwalis siya ng buong bahay para makita niya yung kanyang hinahanap. Pangatlo, hahanapin mabuti ang nawawalang salapi. Pag sinabi po natin mabuti, yung talagang masinsinang paghahanap. Hindi yung nakakanapin mo ngayon susi ng motor. Wala dito. Ganun lang. Diba? Pag sinabi po natin hahanapin mabuti ang nawawalan sa labi, kailangan porsigido tayong maghanap. Kailangan tumatakak-tak na yung pawis natin para lang makita siya. Kailangan may effort tayo. Kagaya po yan sa pagdidisipulo. Pag hindi po natin hinanap mabuti ang nawawalang salapi, kagaya po, ang hindi natin hinanap ang mga nawawalang kaluluwa, hindi po natin sila makikita. Minsan tumarating tayo sa point na nagsasawa na tayo sa bagay na hindi natin nakikita. Naranasan niyo na po ba yun? Masyado na po tayong nagre-rely dun sa kasabihan na hayaan mo na yun, lalabas na lang yun pag hindi mo na hinahanap. Diba? Hayaan mo na yun, huwag mo nang hanapin. Lilitaw na lang yun pag hindi mo na hinahanap. Naniniwala po ba kayo doon?
na mangyayari yun pag hindi natin hinanap? Kasi ako po, hindi ako naniniwala. Hindi yan kusang lilitaw sa'yo kung hindi mo hahanapin. Okay? Hindi po mangyayari yun. Kaya kung may time pa po tayo para maghanap sa bagay na yun, hanapin na natin. Kagaya ng kung nawawala ang ating nawawala o naliligaw ng landas ang ating mga kapwa mananampalataya, hanapin na natin sila. Wala na dapat tayong sasayanging oras. So mga kapatid, sa pangalawang punto, makikita natin ang paalala sa atin ng ating Panginoon sa parabolang ito. Nagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang mahanap natin ang mga nawawala. We need to do this diligent searching for this coin. Okay? For the soul, every soul here on earth, we need to save them. And bilang isang Kristiyano, taas ang kamay ng Kristiyano. Okay. May parol man kayo o wala, Kristiyano kayo ha, tandaan nyo yan. And bilang isang Kristiyano, tatlong hakbang din ang kailangan natin gawin. Una, manatiling nagsisilbing ilaw. Mga kapatid, marami pa tayong mga kapatid na nananatili sa kadiliman. Ang masakit na katotohanan, nananatili sila sa kadiliman, pero wala tayong ginagawa. Kaya hindi hikayat po tayo ng Diyos na sagipin sila sa kadiliman. Okay? Maging pagpapala tayo sa kanila. Natatandaan mo pa ba kung kung kailan ka huling nagbahagi ng salita ng Diyos sa iyong kapwa? Kasi kung nakakalimutan mo na, it means matagal-tagal na. Next, magiging kasangkapang mag-ayos ng buhay. Okay? Church, ang buhay po ba natin ay mga tuturing na pagpapala? Amen. Salamat po sa sumagot. Ang buhay natin, kung may tuturing natin ayos, it's time to give or give back para po sa iba. Kailangan sila din, ayusin din natin. Naniniwala ako na kaya natin umayos ng buhay ng ibang tao. Naniniwala po ba kayo doon? Sa simpleng panalangin lang, kaya mong tulungan ng Diyos na baguhin ang isang tao na ito. Lagi ko pong sinasabi na kahit hindi natin kabisado ang buong Bible, kaya natin mag-share ng ating testimony sa ating kapwa. Ang buhay nyo ay sapat na bilang buhay na patotoo para mag-disciple ng mga nawawalang buhay o nasa dilim na buhay. Okay? Magiging kasangkapan tayo na mag-ayos ng buhay. Okay, pangatlo, hahanaping maigi ang ating kapatid. We are all believe na tayo ay anak ng Diyos. Tama po ba? Therefore, tayo ay magkakapatid sa mata ng ating Panginoon. So, every time na may nawawala o naliligaw, kailangan natin silang hanapin maigi. Pero naitanong nyo na po ba sa inyong mga sarili kung bakit kailangan pa natin hanapin ang mga naliligaw? Pwede namang hayaan na lang natin silang maligaw ng landas. Okay? May mga sarili silang buhay. Huwag na natin silang pakialaman. May mga sarili silang pag-iisip. Baka pwedeng hindi na lang natin gawin to. Hayaan na lang natin sila. One of the reason kung bakit kailangan natin gawin ito, kasi ganito rin ang ginawa sa atin ng ating Panginoon mismo. Minsan na rin tayong naligaw ng landas. Minsan na rin tayong nahulog sa kadiliman. Minsan na rin napariwara ang ating buhay. So dapat sagipin din natin sila.
Sabi ko nga sa mga youth na hinahawakan ko, lahat ng ginagawa nila ngayon ay pinagdaanan ko. So kung gaano sila katigas ang ulo, mas matigas pa ang ulo ko dyan nung pagkataan nila. Kaya nga sinasabi ko, huwag nyo nang panatiling matigas ang inyong ulo kasi hindi nyo magugustuhan ang mangyayaring consequence sa ginagawa. Ako po naniniwala ako na lahat ng ginagawa natin, whether good or bad, may consequence. Pag bad, parusa. Pag good ang ginagawa natin, anong consequence? Pastor, good naman, may consequence pa. Oo. Alam nyo kung anong consequence pag ang ginagawa nyo ay good? Pagpapala. Blessings. Na hindi nyo inaasahan. Okay? Lagi nyo pong tatandaan, hanapin natin maigi ang ating mga kapatid. Dahil nandyan na tayong galing. So huwag na natin hayaan na magaya sila sa atin. Kasi paano kung walang sumagip sa kanila? Paano kung walang maghanap sa kanila? Hindi nagpatuloy silang nahigaw. Okay? Pangatlong punto po. This coin brings joy through God's love. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na tuwing natatagpuan natin ang nawawalang bagay sa atin, ay kakaiba ang galak na nararamdaman natin. Pag may matagal na kayong hinahanap, na ang tagal-tagal nyo nang hinahanap ay hindi nyo makita, tapos bigla nyo nakita, anong nararamdaman nyo? Ganto lang ba yun? Ay, nakita ko na siya. Ganun lang? Iba hindi. Minsan ako, pinagkakalat ko pa eh. Sinasabi sa anak ko na, ay nakita ko na yung ano. Di ba? Sa asawa ko na nakita ko na siya. Di ba yung nawawala? Minsan, kahit paulit-ulit na sasabihin ng asawa ko, sinabi mo na yun sa akin kanina. Pero alam niyo po, sa likod ng paulit-ulit na salita nito, kasi meron tayong galak. Di ba parang proud na proud tayo na nakita natin siya. Okay? Mga kapatid, kung inyo pong titignan ang dalawang uri ng celebration ang ginawa ng babae na yan, kung inyo titignan. Una, celebration sa mundo. May pagdiriwang sa mundo. Sinabi sa Jesus sa verse 9b, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapitbahay na nagsasabing magalak sa akin sapagkat natagpuan ko ang baryang na nawawala. Di ba? Pinagkalat niya. Parang ako din pala yun eh. Pinagkakalat pag natagpuan ko na. Nung nawawala nga yung ATM ng church planting fund eh. Pinagkalat ko eh. Pati kay pastor eh. Tuwa ako eh. Kaya lang pagsaksak, di na pala siya namibituan. Pero, parang iba yung galak natin pag nakita na natin yung mga nawawala. So, may pagdiriwang sa mundo. And next, meron din pagdiriwang sa langit. 15:10. Ginawa niyo yan. Kaya lang sinasabi ko sa iyo, may kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos sa isang makasalanang nagsisisi. Okay? Ang isang kwento po na nakita natin sa parabolang yan ay nakita natin sa parehong sitwasyon ng kagalakan. Okay? Sa mundo ng mga tao at sa kaharian ng Diyos. Kaya naman sa parabolang yan ay kakaiba yung gustong mangyari ng ating Panginoon. Na every time na may nawawala at nasasagip natin, magkaroon tayo ng pagdiriwang sa mundo. Okay? Pagkalat nyo. Okay? Then magkaroon tayo ng pagdiriwang sa langit. The purpose of this coin
is to bring invitation to others to share this victorious event. Minsan nakakalimutan natin yung barya. Minsan nakakalimutan natin yung mga simpleng tao na nawawala. Pero kailangan pala natin silang hanapin dahil may kagalakan pag nakita natin sila. Okay? Sa ating pong konklusyon, mga kapatid, lagi po natin isipin na ang coin na nawawala dito ay sumisimbolo sa isang buhay na nilikha ng ating Panginoon. This coin has a value. Lagi po natin tatandaan. Magsilbi tayong ilaw, maging kasangkapan sa pag-aayos ng buhay, at hanapin silang maigi. Huwag po natin kakalimutan yan, ha? Maghanap ng maigi. Okay? In application to this, handa ka na bang maging kasangkapan ng Diyos para sa mga nawawala? Okay? Sabay-sabay po tayo. Amen. Okay? Handa ka na bang maging kasangkapan ng Diyos para sa mga nawawala? Yun! Tandaan nyo, ha? Hindi kayo sa akin nangako. Kay Lord tayo nangako. Okay? And kung may isang tao ka na gusto mong hanapin, sino ito? Kapitbahay. Diba? Kung may isang tao ka na gusto mong hanapin, sino ito? Sa aking pong pagtatapos, I would like to request, ipikit niyo po ang inyong mga mata.